Nagsisimula ang pelikula sa Seoul, kung saan nakikilala natin ang pangunahing tauhan na si In Chang, isang miyembro ng Military Explosives Disposal Team. Kasalukuyang binabaklas ng kanyang unit ang isang hindi sumabog na bala na natagpuan sa isang construction site mula pa noong Korean War. Labis ang tuwa ni In Chang dahil ito na ang huling araw ng kanyang serbisyo bago siya tuluyang magretiro mula sa militar. Kailangan ko talagang sabihin yun. Matapos madisarm ang bomba, umuwi si In Chang at habang nasa daan ay tumawag siya upang kumustahin ang kanyang buntis na asawa na si Choi. Kakagaling lang nito sa isang regular na check-up sa ospital at tiniyak sa kanya na maayos ang lahat. Nais malaman ni In Chang ang kasarian ng sanggol, ngunit tumanggi si Choi na sabihin ito at hiniling na umuwi muna siya. Ilang sandali lamang ang lumipas, isang napakalakas na lindol ang yumanig at kumalat ang balita na ang Mount Baekdu, na matatagpuan malapit sa hangganan ng China at North Korea, ay marahas na sumabog. Umabot ang pagyanig hanggang Seoul, kung saan malakas na yumanig ang lupa at nagsimulang gumuho ang mga gusali. Hindi mabilang na mga tao ang nasawi sa kaguluhan, ngunit determinado si In Chang na makarating sa kanyang asawa, muntik na siyang matabyunan ng mga gumuhong debris, at sa huling sandali ay naaksidente pa siya, tumakbo siya palayo nang biglang gumuho ang isang napakalaking istruktura sa ibabaw niya. Ngunit himalang nakaiwas siya, kailangan niyang malaman kung ang kanyang sanggol ay isang homie. Samantala, nakilala natin ang isang babaeng nagngangalang Ji-won, ang Senior Secretary ng Civil Affairs, na bumisita sa isang lalaking nagngangalang Professor Kang. Lumalabas na ang lalaki ay isang siyentipiko na matagal nang hinuhulaan ang ganitong uri ng pagsabog, matapos ang maraming taon ng panlilibak sa kanyang mga teorya. Naghahanda na siyang lisanin ang South Korea at pumunta sa United States kung saan siya ay may pagkamamamayan. Humingi ngayon si Ji-won ng tulong niya upang harapin ang kasalukuyang sakuna. Ngunit tumanggi si Kang at sinubukang umalis. Gayunpaman, nang banggitin ni Ji-won ang kanyang madilim na nakaraan at bantang ipaaresto siya. Wala na siyang nagawa kundi sumunod. Kalaunan, nakipagpulong si Professor Kang sa mga matataas na opisyal at ipinaliwanag na ang Mount Baekdu ay may 4 na magma chambers sa ilalim nito. Ang kamakailang pagsabog ay una pa lamang at inaasahang susundan ng 3 pa. Ang huling pagsabog ay maaaring maging napakalakas na wawasak sa halos kalahati ng Korean Peninsula. Upang mapigilan ang ika-4 na pagsabog, iminungkahi ni Kang ang pagpapasabog sa isang kalapit na minahan gamit ang lakas na katumbas ng 6 na nuclear warheads upang maibsan ang presyon, ipinaliwanag niya. Na maaaring mabawasan ang lakas ng lava sa pamamagitan ng pagbabarena ng lagusan patungo sa magma chamber upang ligtas itong dumaloy sa ilalim ng lupa, ngunit ang paggawa ng ganitong lagusan ay mangangailangan ng napakalaking enerhiya. Nang marinig ito, kinilabutan ng mga opisyal at tumangging ipagpatuloy ang plano, dahil sa takot na kapag nalaman ito ng Amerika ay maaaring magsimula ang isa pang digmaan. Gayunpaman, kalaunan ay lihim na ipinatawag ng Pangulo ng South Korea si Professor Kang sa kanyang opisina at hinikayat siyang ituloy ang misyon kahit napakaliit ng tsansa ng tagumpay, kasama sa plano ang pagsuway sa denuclearization efforts ng US, pagpasok sa teritoryo ng North Korea, at pagpapasabog ng isang nuclear device malapit sa hangganan ng China. Pagkalipas ng ilang sandali, nakatanggap si In Chang ng tawag mula sa colonel na nagtalaga sa kanya ng misyon sa North Korea para sa bomb disposal. Sa una ay tumanggi siya dahil siya ay retirado na, ngunit pinaalalahanan siya ng colonel na ang misyon ay para sa kinabukasan ng kanilang bansa at inalok siyang may sama ang kanyang asawa sa isang US military transport plane para sa evacuation. Labag man sa loob, pumayag si In Chang sa kondisyong lalaki ang kanyang magiging anak at umuwi upang sabihin sa kanyang asawa na muli siyang tinawag para sa isang misyon. Hindi niya ibinunyag na ito ay sa North Korea upang hindi ito mag-alala. Muling tinanong ni In Chang ang kasarian ng kanilang sanggol, ngunit hiniling lamang ni Choi na bumalik siya ng maaga upang personal niyang makilala ang kanilang anak. Kinabukasan, nakipagpulong si In Chang at ang kanyang koponan sa mga opisyal at nalaman na ang North Korea ay may 6 pang long-range nuclear missiles na hindi pa nababaklas. Hinati ang plano sa 2 grupo, ang koponan ni In Chang ang magbabaklas ng missile, habang ang isang hiwalay na Special Operations Unit ang hahawak sa natitirang bahagi ng operasyon, kabilang ang transportasyon at pagsabog. Nalaman din nila ang tungkol sa isang North Korean informant na si Jun Pyong, na alam ang lokasyon ng missile ngunit kasalukuyang nakakulong sa kanyang bansa. Sa kabutihang palad, nakapagtanim ang South Korea ng GPS tracker sa kanya, kaya kailangang palayain siya ng koponan, kunin ang uranium, at itakda ang bomba upang sumabog sa loob ng mga minahan.
Sa susunod na eksena, tuluyang isinakatuparan ang plano at umalis ang dalawang koponan sakay ng isang transport plane. Gayunpaman, napuno ng volcanic ash ang hangin at kalaunan ay nagkaaberya ang eroplanong sinasakyan ng Special Forces Team, at muntik na ring bumagsak ang sasakyang dala ng unit ni Inchang, kaya napilitan silang lahat na magparachute papasok sa North Korea. Matapos makalapag ng ligtas, nabigla silang matuklasan na hindi nakaligtas ang Special Forces Team. Ibig sabihin, nasa koponan na ni Inchang ang buong responsibilidad ng misyon at wala na silang ibang pagpipilian. Pinangunahan ni Inchang ang kanyang koponan at agad silang nagtungo sa bilangguan kung saan nakakulong si Jun Pyong at natuklasang nagkaroon ng riot dahil sa lindol. Sa kabutihang palad, napatay na ng mga preso ang lahat ng gwardya kaya madaling nakarating ang grupo kay Jun Pyong. Ipinaliwanag nila ang misyon sa kanya ngunit nilibak sila ni Jun Pyong at sinabing mga baguhan lamang sila na walang karanasan sa labanan. Gayunpaman, kailangan pa rin nila ang kanyang tulong, kaya pinalaya nila siya ngunit nilagyan ng posas upang hindi siya makatakas. Pagkatapos, pinayagan nila siyang maligo at maglinis ng kaunti. Good luck sa paghuhugas ng puwit habang may posas. Sa panahong ito, napansin na ninakaw ni Jun Pyong ang wallet ni Inchang. Nakita niya roon ang ultrasound picture ng bata at pati na rin ang mapa ng mga minahan, agad na minemorya ng tusong lalaki ang mapa. Pagkatapos ay pinunit ito at kinain, nagpatuloy ang grupo at nadaanan ang isang gumuhong rebulto ng pinuno ng North Korea. Nalungkot si Jun Pyong at sinabi na dati niyang araw-araw itong nakikita mula sa kanyang apartment bago siya makulong. Kalaunan, napansin ni Inchang na nawawala ang kanyang wallet, kaya ibinalik ito ni Jun Pyong at sinabing kinain niya ang mga mapa ngunit minemorya ang mga yun bilang insurance. Nagalit ang isang batang sundalo at sinuntok si Jun Pyong bago siya napigilan ng mga kasamahan. Sa kabila nito, nagpatuloy ang grupo at kalaunan ay huminto si Jun Pyong dahil kailangan niyang umihi. Inihatid siya palabas habang binabantayan ng sundalong umatak sa kanya kanina. Sa sandaling yun, nagawang tanggalin ni Jun Pyong ang kanyang posas at inatake ang bantay bago tumakas. Dumating ang natitirang koponan at kinilabutan nang makita ang kanilang kasamahan na walang malay, habang si Jun Pyong ay nakatakas at iniwan ang GPS. Bigong-bigo, bumalik ang grupo sa lungsod upang hanapin siya at napansin ni Inchang ang bumagsak na rebulto ng pinuno ng North Korea. Naalala niya ang sinabi ni Jun Pyong na maganda ang tanawin mula sa kanyang apartment at napansin ang isang kalapit na gusali kung saan siya maaaring naroroon. Sa ibang lugar, makikita si Jun Pyong na nakauwi na, nagpalit ng damit at kinuha ang kanyang mga nakatagong baril. Natagpuan niya ang kanyang asawa na langgo sa droga at tinanong kung nasaan ang kanilang anak na babae. Sinabi nitong nasa bahay ng kanyang kapatid sa Pochan malapit sa Mount Baekdu. Tinanong ni Jun Pyong kung siya ba ang nagsuplang sa kanya sa mga awtoridad, na kanyang inamin. Dahil sa galit, nagpaputok siya ng baril sa ere, na narinig ni Inchang at ng kanyang koponan sa labas. Mabilis silang pumasok sa apartment at nadatnan si Jun Pyong na nakatutok ang baril sa kanyang asawa. Sa huli, hindi niya nagawang patayin ang babae at siya ay naaresto ng koponan ni Inchang. Pagkatapos nito, itinuring siya ni Inchang na traidor at hindi pinayagang sumali sa strategy meeting, ngunit tinawanan lamang ni Jun Pyong ang kakulangan nila sa karanasan sa pagpaplano. Sa huli, siya pa rin ang gumabay sa kanila patungo sa nuclear weapon storage site. Doon, nakaabang ang mga sundalong North Korean sa isang military base na nakatago sa ilalim ng isang camouflage factory. Ngunit matapang na lumaban ang koponan at nagtagumpay. Nilapitan nila ang isang container at sa loob nito ay may elevator. Matapos ipasok ni Jun Pyong ang password, bumaba sila ng milya-milya sa ilalim ng lupa patungo sa nuclear warheads. Itinali si Jun Pyong sa rehas, nagsuot sila ng espesyal na mga suit, at sinimulan ang pagbabaklas ng missiles. Ngunit nang makuha na ang uranium at may handa ang custom detonator, muling tumama ang isang lindol at marahas na yumanig ang lupa. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang makatakas ni Jun Pyong at nakipag-ugnayan sa isang Chinese associate na nag-alok ng kanlungan para sa kanya at sa kanyang anak kapalit ng bomba. Ngunit iginiit din ng associate na magsama siya ng technician na kayang mag-disarm ng detonator. Kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi bumalik kina Inchang at tulungan sila. Samantala sa Seoul, naramdaman ni Choi ang pagyanig at agad na nag-impake upang pumunta sa military base. Naipit siya sa trapiko sa isang tulay nang biglang tumama ang isang napakalaking tsunami at inanad siya ng tubig. Ngunit nagawa niyang lumangoy laban sa agos at nakarating sa kaligtasan.
Samantala, nakipagpulong si Professor Kang kay Jian at inamin na mali ang kanilang unang pagtataya. Ang malaking deposito ng iron ore sa ikapitong minahan ay nagpapabilis sa pagsabog at iminungkahi niyang atakihin ang isang mahinang punto roon upang pigilan ang huling sakuna. Sa North Korea, paalis na sana sina In Chang at ang kanyang koponan nang bigla silang atakihin ng mga hindi kilalang tao na walang tigil sa pagpapaputok. Napagtanto nilang gumagamit ng heat detection ang mga umaatake, kaya pinasabog ni In Chang ang isang truck at sinunog ito upang itago ang kanilang heat signatures at makatakas. Laking gulat nila nang malaman na ang umaatake pala ay ang US military. Maraming sundalo ang nasugatan at nagkahiwalay sina In Chang at Jun Pyong sa natitirang grupo. Habang tumatakas sakay ng isang military vehicle, traidor na tinays ni Jun Pyong si In Chang. Samantala sa South Korea, itinigil ng US military ang misyon dahil ang pagtawid sa hangganan at pagnanakaw ng nuclear weapons ay paglabag sa kasunduan at maaaring magdulot ng digmaan. Nagpasya si Professor Kang na umalis habang pilit siyang pinipigilan ni Jian, dahil alam nitong mapapahamak ang South Korea kung iiwan niya ang operasyon, ngunit iginiit ni Kang na wala na siyang magagawa at tuluyang umalis. Kalaunan, sumakay si Kang sa isang bus patungo sa evacuation base kung saan niya nakilala si Choi. Umiiyak ito kaya inaliw niya at binigyan ng panyo. Nag-usap sila at nalaman niyang asawa siya ni In Chang at umaasang makikita nito ang kanyang asawa sa evacuation point. Nakonsensya si Kang ngunit hindi niya sinabi ang tungkol sa misyon ni In Chang. Samantala, makikita si Jun Pyong na nakaposas kay In Chang at balak siyang dalhin kasama ang bomba patungo sa China. Ibinunyag niyang patungo sila sa Pocheon kung saan naroroon ang kanyang anak na si Okay. Sa isang pagkakataon, huminto siya upang umihi at doon nagawang makawala ni In Chang mula sa posas. Nang subukan siyang pigilan muli ni Jun Pyong, nilunok ni In Chang ang GPS at sinabing ngayon ay matutunto na siya ng kanyang koponan kahit saan siya magpunta, na ikinagalit ni Jun Pyong. Nagkaroon sila ng matinding santukan at bumangga ang sasakyan sa isang puno. Sa desperadong sitwasyon, napaiyak si In Chang at sinabing maaaring hindi na siya makabalik sa kanyang asawa at anak o malaman man lang ang kasarian nito. Naantig si Jun Pyong bilang isang ama at nagpasya silang ipagpatuloy ang biyahe ng naglalakad. Habang naglalakad, inamin ni In Chang na hindi niya alam ang kasarian ng kanyang sanggol, kaya sinabi ni Jun Pyong na makikita yun sa ultrasound picture. Tinukso niya si In Chang ngunit tumanggi itong sabihin. Nagtanong si Jun Pyong tungkol sa ending ng isang South Korean series na Damo, at inalok na sasabihin ang kasarian ng sanggol kapalit ng ending, ngunit pareho silang tumanggi. Hindi nagtagal, inatake sila ng US military at nagkaroon ng barilan, ngunit dumating ang mga natitirang kasapi ng koponan ni In Chang sakay ng bus at tinulungan sila. Nagkaroon ng matinding habulan hanggang sa sumabog ang tulay at nahulog ang mga puwersa ng US sa lambak. Sa South Korea, kumalat ang takot matapos ang pinakabagong lindol. Dumating sina Choi at Professor Kang sa evacuation point, ngunit si Kang lamang ang pinayagang sumakay sa barko dahil sa kanyang US citizenship. Tumanggi si Choi na umalis dahil hinihintay niya ang kanyang asawa. Nakonsensya si Kang at sinabi ang totoo, na ikinagulat ni Choi. Dahil dito, muling humingi ng tulong si Kang kay Jian upang magplano laban sa huling pagsabog. Samantala, itinuloy pa rin ni Jun Pyong ang kanyang plano ngunit sa huli ay isinuko ang lokasyon ng minahan at iniwan ng bomba upang hanapin ang kanyang anak. Samantala, pinutol ang komunikasyon ng South Korean military sa koponan matapos ang interbensyon ng US. Kaya sinuwi nila ang utos at kinuha ang kagamitan upang makontak si In Chang. Nagkita sina Jian, Professor Kang, at Choi at nagawang makontak si In Chang. Inutusan siyang pumunta sa Tunnel 7 sa halip na Tunnel Siyam, ngunit wala na siyang mapa at kailangang hanapin muli si Jun Pyong. Samantala, natagpuan ni Jun Pyong ang kanyang anak sa Pocheon na labis na traumatized at hindi na siya nakikilala. Dumating ang mga Chinese na humihingi ng bomba, at nang sabihin niyang wala ito, agad siyang binaril. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si In Chang dala ang bomba at ipinakita na nakaset na ang timer. Dahil sa takot, tumakas ang mga Amerikano at Chinese. Nagpasya si In Chang na magtungo sa minahan mag-isa, ngunit isinama ni Jun Pyong ang sarili at nagpaalam sa kanyang anak. Tinawagan ni In Chang ang kanyang asawa at nangakong babalik, ngunit biglang nagkaroon ng contraction si Choi at isinugod sa ospital. Sa kabila ng lahat, nakarating sina In Chang at Jun Pyong sa tamang tunnel. Nang tumigil ang elevator, nagpasya si Jun Pyong na siya na lamang ang bumaba dala ang bomba.
Ibinunyag niyang bluff lamang ang sinabi niyang alam niya ang kasarian ng sanggol. Nagpaalam siya at isinakripisyo ang sarili, makalipas ang ilang sandali, sumabog ang bomba at napigilan ang mga lindol, na iligtas ang Korean Peninsula, ligtas namang nanganak si Choi, makalipas ang 1 taon, nagtulungan ang North at South Korea sa rehabilitasyon, bumalik si Professor Kang at namuhay ng payapa, sa huli, makikitang masayang namumuhay sina In Chang, Choi, ang kanilang anak, at ang ampo nilang si Sun Ok at kailanman ay hindi natin nalaman ang kasarian ng sanggol. Maraming salamat sa pagtapos sa ating recap for today. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para palaging updated sa susunod nating upload.